Alamin naman natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Abay, magbabalita. Talagang all around si Francis. Oo naman. Weather, palengke. Mobile Journal, Francis Orso. Francis, nagtaas ba yung presyo ng mga bilihin dyan? Nasaan ka ba ngayon? Lord, nasa Caloocan ako ngayon pero kanina galing tayo sa Novaliches Market at kanina nga tinignan natin kung ano yung mga kasalukuyang presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Particularly yung mga gulay, halimbawa sa patatas at carrots. Yan yung kinakitaan natin ang pagtaas ng presyo dahil ayon sa mga retailers na nakausap natin, yan yung mga pangunahing bilihin ngayon sa palengke na kumbaga sa pinag-aangkatan nila ay mataas din yung patong dahil nga ayon naman sa mga nakausap natin dahil mga highland vegetables, and according dun sa mga farmers na nakausap natin nung nasa Benguet tayo, isa sa primary reason kaya tumataas yan ay dahil dun sa kakaunting supply or supply shortage. So sa Novaliches Market, ang patatas ay nasa 120 pesos per kilo at ang carrots ay nasa 160 pesos. Actually, mas mataas yan doon sa DA price monitoring na makikita natin sa website ng Department of Agriculture pagdating doon sa carrots dahil doon kasi nasa 130 yung doon naglalaro yung presyo ng carrots pero sa Novaliches nasa 160 nga, so nakitaan natin ang pagtaas. Francis? Okay, go. Francis, curious lang ako, no? Ano yung pinanggalingan na presyo nun? Kung yung patatas is at 120 pesos, yung carrots at 160, ilang porsyento ang itinaas ng mga bilihin dyan? Denise, yung sa presyo ng patatas ay nagtaas siya ng nasa 20 pesos ayon yan sa mga retailers doon sa Novaliches Market na kausap natin. And kung titignan natin yung, or kumpara natin yung presyo noong nakaraang buwan, ay nandiyan nga nasa 20 pesos yung pagitan ng itinaas ng presyo. And bukod doon sa mga gulay na yon, nakita naman natin na stable yung ilang presyo ng mga gulay, kabilang na rin yung, halimbawa, yung pechay bagyo, kamatis, sayote, pechay, repolyo at talong na nung mga nakaraang linggo ay stable yung nakita nating presyo. Pinakamahalagang tanong sa lahat, Francis. Alam ko, hindi siya exactly palengke item, ano? Pero may idea ka ba kung magkano yung instant pancit canton dyan? Isang maliit na supot? Lord, hindi natin na-check kanina kung magkano yung instant pancit canton na ibinebenta dito sa palengke. Pero Francis, nung estudyante ka ba, tumitira ka niyan, inuulam mo ba sa kanin nung ikaw estudyante yan? Yes, Lord, isa rin ako sa nag-ulam yan. Siyempre, isa yan sa mga kumbaga pantawid gutom ng mga estudyante dahil nga mura and affordable para sa mga estudyante. Kaya nabibili yan agad ng mga estudyante gaya ko noon. Oo. Francis, Holy Week, no? People are gonna be planning their grocery trips. Yung kamusta naman yung presyo ng, let's say, ng mga isda, yung mga madalas kainan during Holy Week? Denise, yung presyo ng isda ay stable din yung nakikita nating presyo. Halimbawa sa bangus ay nasa 140 to 170 pesos. Sa galunggong ay nasa 240 pesos per kilo at tilapia na nasa 110 to 120 pesos. According sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nakikita pa raw yung pagbaba ng presyo ng mga isda, especially yung galunggong, dahil nga katatapos lamang nitong closed fishing ban o kumbaga yung pagbabawal sa pangingisda dahil nga para ma-replenish yung mga isdang kinukulang lalo na kapag nag-harvest season yung ating mga mangingisda. So sa ngayon inaasahan natin na mas bababa pa yung presyo ng galunggong. Pero dahil darating yung Holy Week o yung mahal na araw, inaasahan naman natin, sabi ng mga retailers, hindi daw malabong pwedeng tumaas yung presyo ng mga gulay or yung mga isda dahil yan kasi yung kumbaga alternative na karne na binibili ng mga kapatid nating Katoliko lalo na nga sa panahon ng pag-aayuno. Francis, curious lang ako kung isda na rin pinag-uusapan. Umaabot pa ba dyan o meron pa bang mga nababalita? Ito, last year, very controversial itong isdang ito. Yung nagsisimula sa tampal at nag-end sa letter, alam nyo na yan, di ba? Tampal, piyuk, ika nga, na isda. Ito ba ay may mga naliligaw-ligaw pa dyan? May mga nababalitaan ka pa bang mga ganun? Lord, yung ganyang kasing klase ng isda or flatfish sa English, rare kasi na species yan ng isda and usually hindi yan makikita sa mga maraming markets dito sa Metro Manila. So kanina sa Novaliches Market, wala tayong nakitang flatfish na ibinebenta. Sorry Francis, hindi ko naintindihan yung English name eh. Okay. Flatfish, Lord, yung English.
And Sa bandang in Filipino, Cavite yan, mga coastal tampal. areas. Oo. Alright. Last na, Francis, kasi yung isda na minimension mo, ang sarap nun sa kanin, lalo pag mainit na mainit. Yung presyo naman ng bigas, kamusta? Meron bang forecast? Meron bang malapit-lapit dun sa presyo na 20 pesos na ang tagal nating inabangan? Denise, yung pinakamurang bigas na nakita natin kanina sa Novaliches Market ay nasa 49 pesos and maituturing nga daw itong premium milled rice. Oo. And kanina rin sa pag-iikot natin dun sa mga bigasan sa palengke, wala na tayong nakitang yung regular milled rice na pinakamurang ang bigas na ibinebenta noon. So makikita natin na nasa 49 pesos na and ang pinakamahal ay umaabot yan ng nasa 65 pesos pataas. Yun, no? So, Denise, 48. Malayo-layo sa inaasahan mo yung 20 pesos. Oo. Walang sulian. Ang pagsisisi lagi, nasa huli. Okay? Mobile Journal Francis Orso, maraming salamat sa iyo, Francis.